Naglunsad ng panibagong airstrike ang Israel sa Lebanon. Ayon sa Israel, depensa o pansalag daw nila ito sa mga rocket ng Lebanon na pinuntirya sa kanilang border. Ayon sa Lebanese State News Agency, 8 lang nasawi mula sa iba't ibang bayan dahil sa airstrike. Hinimok ng Philippine Embassy sa Lebanon ang mga Pinoy na umiwas sa ilang lugar doon. At kung may masaktan at mga ilangan ng tulong, mangyaring makipag-ugnayan sa ating embahada. Nabasag na rin ang ceasefire ng Israel at Hamas dahil sa airstrike sa Gaza. Nasawi ang isang political leader ng Hamas, maging ang kanyang asawa ayon sa pro-Hamas media. Wala pang opisyal na komento rito ang Israel. Dalawang sugatan sa pamamaril ng isang lalaki sa Tondo, Maynila. Ang isa sa mga biktima tinamaan lang ng ligaw na bala. Nakatutok si Jamie Santos. Walang takas sa mga otoridad ang lalaking ito. Isa siya sa mga suspect sa pamamaril sa Tagumpay Street, Tondo, Maynila madaling araw ng Biyernes. Nagpapagaling na raw ang dalawang biktima. Ang babaeng target daw ng mga suspect na tinamaan sa leeg at katawan at isang lalaking nadaplisan sa kanang braso. Ang naarestong suspect ang nakaitim sa mga kuha ng CCTV sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Nakuna na hinatid ng lalaking nakaitim ang gunman na nakaasul sakay ng motorsiklo. Matapos ang insidente, nakunan din ng CCTV na magkasamang tumakas ang dalawa. Ilang beses daw natumba ang rider sa pagmamadaling tumakas dahil hinabol ng ilang residente. Yun po ang dahilan kung bakit nagkaroon po siya ng sugat sa mukha niya. Nalaman po namin na nagpatahi po siya ng mukha niya sa ospital. At nung bumalik po siya ng bahay niya, natulog po siya. Na-recover ang iniwang motorsiklo at baril na may lamang bala na umano'y ginamit sa krimen. Ang umano'y gunman, tinutugis pa. Hinala ng pulisya, onsehan sa droga ang motibo sa pamamaril. Dati na ring sangkot sa iligal na droga ang dalawang suspect. Lumalabas po na yung victim po natin ay hindi po nakapag-remit doon po sa mga suspects natin. Giit ng suspect, hindi raw niya alam ang gagawing pamamaril ng gunman na kaibigan daw niya. Nagpasama lang siya para puntahan yung asawa niya. Sabi niya ko, tatawagin niya lang yung asawa niya. Wala naman po akong alam na may puputok doon, ma'am eh. Nagulat na lang ako may dala siyang baril, ma'am. Tapos sumakay sa likod ko. Sobrang taranta ko, ma'am. Sinilidor, hinarulot ko, ma'am. Tapos natumba po kami, ma'am. Kalalaya niya lang daw nitong March 18 dahil nakuhanan siya ng pen gun. Ngayon, mahaharap siya sa reklamong frustrated murder at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in relation to Omnibus Election Code. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Ang buhay para raw kawayan. Yumuyuko sa mga hamon pero matatag pa ring tatayo. At ang kawayan, meron din daw benepisyong kita mo pagdating sa kabuhayan at paglaban sa climate change. Yan ang tinutukan ni Katrina Son. Waming bamboo, Machiku, black bamboo. Ilan lang ang mga ito sa bamboo species na ipinakita sa mga lumahok sa 26th Learn and Earn from Bamboo Experts sa Carolina Bamboo Garden sa Sitio Tanzatu, Barangay San Jose, Antipolo City. Ang tawag na sa kanya ngayon ay green gold. Hindi na siya yung poor man's timber. Dahil ang bamboo, it's all over the Philippines. Kung talagang meron kang gustong mangyari sa iyong ginagawang bamboo, mayroong bibili noon. Pinaliwanag sa participants ang kahalagahan ng kawayan at kung paano ito maaaring maging alternatibong pagkakakitaan. Gusto ko pong magtanim po ng bamboo dahil sa climate change po natin ngayon. Laging mainit, sobrang init na upang ma-mitigate ang climate change. Turing ko nga dyan, parang damo lang eh. Kasi sa probinsya, kung saan-saan lang siya tumutubo. Now I know the important. Napakalaki. Ayon sa isang forester mula sa DENR, malaki ang maitutulong ng pagtatanim ng kawayan, lalo na sa gitna ng nararanasan nating climate change. Napakalaki ng role niya sa carbon dioxide absorption. Magtanim tayo ng maraming kawayan. Bamboo can grow in many areas. Makakatulong na tayo sa kalikasan, makakatulong tayo doon sa pag-mitigate ng climate change. Marami pa tayong pera in the future. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras.
Nabalot ng dilim ang ilang establishmento at atraksyon kagabi. Yan po ay bilang pakikibahagi sa Earth Hour 2025. Sa taunang initiative na ito para sa kalikasan, isang oras na nagpatay ng ilaw mula 8:30 hanggang 9:30 kagabi, March 22. Kasama sa nakiisa dyan ang GMA Network Headquarters. Pati ilang bahay sa Isabela, nakiisa rin. Nagdilim din ang ilang international landmark tulad ng Sydney Opera House sa Australia at Tokyo Tower sa Japan. Mga kapuso, mahimbing ba ang tulog ninyo? Ayon po kasi sa mga eksperto, may problema sa kalidad ng tulog ang mga Pinoy, kaya may pag-aaral po sila na layong gisingin ang lahat sa natutulog na problemang ito. Nakatutok si Dana Tingkungko. Dati pang itinuturo sa atin na 8 oras ang ideal na haba ng tulog. Pero sa dami ng kailangan gawin at iba pang responsibilidad sa araw-araw, sapat ba ang tulog ng mga Pinoy? Mga 6. Siyempre, sa work, sa stress, sa work. Minsan, mga 4 to 5. 4 to 5. Tingin mo, 5, sapat 6. yun? Hindi. Bakit? Minsan, gamit namin yung oras. Gamit ko yung oras sa gabi. Bumabiyahe ako. O nakakatulog pa ba sila? Ano yung pinakamalalang naalala mo? Street duty, 24 hours. Ang sleep deprivation, gaya ng puyat, bitin sa tulog o magdamag na gising, maaaring pag-ugatan ng problema at sakit. Problems in information processing disruption. We have impaired memory, nakakalimot agad. We have reduced learning, especially in the children and teenagers. We become irritable. There's also poor immune function. People who have chronic sleep deprivation are prone to have diseases. And there's also increased pain perception, an increased risk for accidents and falls. It's somewhat of a superpower for humans, for all organisms actually. It's our way of surviving. Without sleep, we die. Hangad ng isang grupo ng sleep medicine specialist na gisingin ng mga Pilipino sa problemang ito. Isinusulong nila ang isang malawakang pag-aaral sa pagtulog sa Pilipinas na magiging gabay para sa rekomendasyon ng mga polisiya sa sleep health ng publiko, lalo na yung mga nasa graveyard shift o nagtatrabaho sa gabi. We don't have an answer for that. We rely on studies from the outside, from other nations. We're developing a protocol. We have been granted by our partners for that study. Ayon sa grupo, wala pa raw formal na pag-uusap sa Department of Health hinggil sa pagsulong ng mga polisiya sa sleep health. Nakabinbin din sa committee level sa Senado ang panukala na nagsusulong ng sleep disorder awareness at education program. Para maging mas maayos ang tulog, ayon sa Centers for Disease Control and Prevention ng Amerika, ilan sa mga pwedeng gawin ang subukang matulog at gumising sa parehong oras araw-araw. Huwag gumamit ng electronics tulad ng cellphone 30 minuto bago matulog at regular na mag-exercise at kumain ng tama. Para sa GMA Integrated News, Dana Tingkungko, nakatutok 24 oras. Limampung araw bagong eleksyon 2025, tuloy-tuloy ang pag-iikot ng senatorial candidates para ilatag ang kanilang plataforma. Nakatutok si Mav Gonzalez. Discount sa internet ang isinusulong ni Senador Francis Tolentino. Ora mismong serbisyo publiko ang advokasya ni Congressman Erwin Tulfo. Si Benhur Abalos, nais alisin ang buwis sa kuryente. Libreng gamot para sa senior citizens ang pangako ni Mayor Abby Binay. Ipinagmalaki ni Senador Bong Revilla ang 300 batas na naipasa niya. Proteksyon ng kababaihan ang isinusulong ni Senador Pia Cayetano. Itutuloy raw ni Ping Lacson ang laban kontra korupsyon. Si Senador Lito Lapid ipinagmalaki ang 100 batas sa kanyang naipasa. Libreng pabahay para sa mahihirap ang pangako ni Manny Pacquiao. Iginiit ni Tito Soto na dapat labanan ang fake news. Dumalo sa town hall meeting sina Alin Andamo, Modi Floranda, Liza Maza at Danilo Ramos. Abot kayang presyo ng pagkain ang isinusulong ni Bam Aquino. Kapakanan ng persons with disability ang ipinaglalaban ni Senador Bongo. Nag-ikot sa Pasig at Caloocan si Senadora Amy Marcos. Isinusulong ni Ariel Querubin ang karapatan ng transport sector. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa election 2025. Para sa GMA Integrated News,
Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Nakiisa ang mga Sparkle artists sa 3-day workshop ng Anak TV sa Intramuros, Manila. Naroon sina Gea Misha, Lee Victor, Sabrina Cuervo, Jordan Lim, Jordan Baldovino, Aljon Banaira at Erica Laude. Dinaluhan din ito ni GMA Vice President for Corporate Affairs and Communications Angel Javier Cruz. Nakasama ng mga Sparkle artists ang mga kabataan mula sa iba't ibang paaralan. May temang Magic of Peace ang workshop na layong ma-develop ang personality, teamwork, communication, understanding at listening skills ng mga lumahok.